Na yung magagandang balita mga kababayan dito sa ating bansa na malamang ikagalit ni Xi Jinping. Bakit niya, Mr. Maravillas? At hindi lang ni Xi Jinping, pati ng kanyang mga minions na mga politiko dito po sa ating bansa at ng mga nausog, ng mga taga-nausog. Kasi sabi po, yung Amerika nag-commit na po sa atin para tumulong sa successful RORI missions sa BRP Sierra Madre. Yung rotational, rotation and resupply mission po na laging hinaharang ng mga Chinese. Ayan po yung balita dito. US committed to help Philippines for successful RORI missions. O diba, mga kababayan? Patagumpay yung ating engagement with American officials. Ito pa, Accord sets up hotline for Sino-Philippine President. May agreement na po para lagi lang bukas yung linya ng Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Xi Jinping. Kaya yung mga propaganda po ng mga nausog na gusto nating makipag-away sa China, basag na basag po. Walang ganun po, mga kababayan. Gusto natin peaceful lang tayo rito. Gugustuhin ba yun ng ating Pangulo na yung ating First Lady Lisa Marcos, isa na pong Vice Admiral na. Vice Admiral na po si First Lady Lisa Marcos ng Philippine Coast Guard. Paano makipag-away tayo? Ilalagay ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang First Lady sa problema? Vice Admiral na po. Laloan niya, Mr. Maravillas, na uusok yung mga nausok nito. Ayan po, oath-taking ceremony as Auxiliary Vice Admiral of the Philippine Coast Guard Auxiliary Executive Squadron. Yan, ginawa po sa BRP Gabriela Silang, South Harbor, Manila, July 16, 2024. Yan po si First Lady. Anong makipag-away tayo sa China? Tama ba? Pero ito yung mga medyo masasamang balita. Sabi dyan, pag masamang balita, galing Davao po. Tip of the iceberg. Senators alarmed over NBI's discovery of 1,200 fake birth certificates in Davao del Sur. Kita na ninyo mga kababayan. Kala ko 200 fake birth certificates. 1,200 daw. Talaga niya, Mr. Maravillas. Pag masamang balita, galing Davao. Pag galing sa Palasyo Malacanang po, magagandang balita. Pag galing sa Davao, ay, masamang balita po. Ito pa, one big happy family. Contiveros digs deep into Rode Duterte's alleged link to illegal pogos via Michael Yang. Sabi ko sa inyo, pag galing Davao po, pag ang balita galing Davao, masasamang balita. Nakita na ninyo ang pagkakaiba. Kaya importante, walang galing sa Davao po ang dapat makabalik sa posisyon. Kasi ang dala po, sumpa. Ang dala sa ating bansa ay sumpa. Tama po? But before ko ibigay sa inyo yung mga controversy niyan, mga kababayan, at siyempre yung mga magagandang balita na galing sa Palasyo Malacanang, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Blanco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung mga bago naming gym clients. Pati mga foreigners po. British tourists po sila. Ito naman po Indian national. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyong epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Para sa mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung ating mga kwento. Dito muna tayo sa mga magagandang balita. Tutulungan na po tayo ng Amerika. Ito yung gusto natin talaga para hindi na tayo po istorbuhin ng China. Kasi po, ang ugali ng China, pag nakikita nila na mahina, ibubuli nila. Pero pag nakita nilang palaban tayo at may backup tayong malakas, magdadalawang isip po sila. Kasi po, ang mga Chinese, mga duwag niya, mahilig lang po mahilig lang po mambuli, mag-flex ng mga muscles po. Pag nagpasindak po kayo, ang sinusundan po nila yung Sun Tzu, Art of War. Sun Tzu, Art of War. Ganon ang strategy po. Tingnan ninyo po yung Indonesia. Hindi nagpasindak. Hindi na ngayon iniistorbo po. Lumaban sila Sige niya, magkaubusan tayo nito. Yun man po dapat ang ating paninindigan. So ito yung magandang balita kasi yung Amerika nagpaabot na po ng kanilang commitment na tulungan po tayo in what it needs. Lalo na po to ensure successful rotation and reprovision missions to Filipino troops on the grounded BRP Sierra Madre. Talagang ito yung iniisip natin para hindi na po maulit yung nangyari na nagkagirian po at naputulan ng daliri yung isa nating trupa at baka magkabakbakan po. Di ba? So yun ang ating iniiwasan. So sabi po ni Kaniska Gangopajay, spokesman po for the US Embassy sa Manila, as allies niya, yung Amerika at yung Pilipinas coordinate on a wide array of issues of shared concern. Pero sabi niya, I'm not going to get into the details of diplomatic discussions. Pero sabi po ng Philippine Navy, na iniisip nila na gumamit ng American Unmanned Aircraft System to carry out pre-supply missions sa Ayungin Shoal para hindi na po ma-avoid yung harassment na ginagawa ng mga Chinese Maritime Forces. Madaling sabi, gagamit na ng drone. So yun yung iniisip na strategy. Siguro naman po, pag drone na yun ginamit sa RORI mission, alam nga naman pasabugin yung drone. Di ba? Pag binakbakan yun, yun na ang simula. Kasi siyempre gagamit sila ng armas. So that will be a declaration of war na yun din po ang ina-avoid ng China. So magandang strategy. Although hindi man po dinidiskusyon ng Amerika. Pero yung ating Philippine Navy ay siyang nagsabi
Sa press conference, sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesman ng Philippine Navy for the West Philippine Sea. He confirmed that US Marines tested their Tactical Resupply Unmanned Aircraft System or TRUAS during two recent military exercises earlier this year. So all options are being considered, sabi po ni Trinidad. So according to the US Marine Corps, the 15th Marine Expeditionary Unit employed TRUAS during the Balikatan exercise in April, and the Archipelagic Coastal Defense Continuum or ECDC noong May sa Palawan. The TRUAS, according to US Marine Corps, is a Class 3 unmanned aerial system which can deliver critical supplies to remote and inaccessible areas with unprecedented speed and precision. Magandang strategy po. Pag tinarget pa yun ng China, that will be an attack hindi lang sa ating bansa. It will be an attack against America. Di ba? Siyempre, iwasan yon ng mga Chinese. Direct attack na siya po. Maganda niya, Mr. Maravillas, yung strategy. Pero bakit announce? Kailangan i-announce po for transparency para alam ng buong mundo na tayo po, hindi tayo confrontational. Gumagawa tayo ng paraan para iwasan ang gulo. Pero pag halimbawa, ginawa pa rin yun ng China, tingnan na lang natin kung ano yung magiging response boss ng ating gobyerno at ng American government. Kasi nga, yung gagamitin sa RORE, technology po mismo ng Amerika. At yung operations galing po mismo sa Amerika. Tama ba? O ngayon, yung sinabi natin kanina, mga kababayan, na may pinag-establish po na open line with Xi Jinping and our President, Bongbong Marcos. Ayan po, Accord sets up hotline for Sino-Philippine President. So yan po yung patunay, mga kababayan, na wala tayong intensyon makipaggira tulad ng propaganda po ni Mao Diggs at ng kanyang mga kampon. Malinaw po na baseless ang kanilang mga sinasabi. Kasi kung gusto natin makipaggira, di kinat na sana natin yung diplomatic lines. Di ba? Yun ang malinaw po. Kaya yung mga propaganda po ng mga nausog, walang maniwala. Na gustong galad ka rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa gira, yung ating bansa, malayo po sa katotohanan. Unang-una po, yung China po, malayo po na makipaggira sa atin kasi malinaw ka sa kanila na ka-mutual defense treaty natin ang Amerika at may military alliance na rin po tayo with other countries tulad ng Japan. So hindi gugustuhin ng China na magkaroon ng military conflict with us. Kaya nga po, gumagamit sila ng mga intimidation. So yan po sabi rito, a recently signed agreement will open a direct line of communication between China and the Philippines. Presidential offices to try and prevent any confrontation from spiraling out of control in the disputed South China Sea, according to highlights of the accord seen by the Associated Press on Tuesday. Naintindihan na ninyo, mga nausog propagandists. So sabi dyan, both sides recognize the need to strengthen the bilateral maritime communication mechanism on the South China Sea and signed an arrangement on improving Philippines-China maritime communication mechanism, sabi po ng DFA. So the hotline talks could also be done through the Department of Foreign Affairs at saka yung Ministry ng Foreign Affairs ng China, including at the Foreign Minister and Vice Foreign Minister levels or through the designated representatives. Mayroon din mga kababayan sa between Chinese and Philippine Coast Guards once the corresponding memorandum of understanding between them is concluded. Madaling sabi, yung communication lines bukas in all levels. Mula sa Pangulo hanggang sa mababang levels. Ang purpose nga mga kababayan, ma-avoid yung paglala ng problema.
Ang problema po, lumalala man lang po sa kwento ng mga nausog propagandist. Doon man lang po malala pag pinakinggan ninyo ang kwento nila. Parang katapusan na po ng mundo. Maglalabo-labo na ang mga bansa sa buong mundo. World War III na. Pag pinakinggan mo sila, huwag kayo magkikinig sa kanila po. Fearmongering, pananakot na walang katapusan. Di niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi mo na pag problema, galing sa Davao. Pag sa palasyo po, good news, mga solusyon sa problema. Pag galing po sa Davao, lahat problema. Yan po, tip of the iceberg, Senators alarmed over NBI's discovery of 1,200 fake birth certificates in Davao del Sur. Ito yung una natin mga kababayan na binalita. Ang akala nga, 200 lang yung unang na-discover. 1,200 na agad. 1 week pa lang yung lumipas. Kaya nga, tip of the iceberg daw lang ito. Malamang napakarami pa na mga fake birth certificates kung saan ang nabigyan po nito, mga Chinese. Matindi po yung ginawa ng previous administration po. Sabi po ni Senate President Chis Escudero, he believes the fraudulent practice niya has been going on for a long time now and culprits behind it should be made accountable. Dapat niya panagutin. I think niya it's only the tip of the iceberg, so to speak. The NBI should investigate further and find the real and other culprits behind this, sabi po ni Escudero. Escudero further believes that the case of Bamban Tarlac Mayor Alice Go Anya is not the first and will certainly she would not be the last to fake a birth certificate. Nakita ninyo mga kababayan? At ngayon si Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian, nagsabi na may mga death threats na daw siya dahil sa pinuporso niyang investigasyon sa mga pogo involving Alice Goo. So sabi dyan, Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III also expressed concern over the NBI's alarming report. Dapat niya may comprehensive investigation dito. So sabi ni Coco Pimentel, I'm sure niya, the good mayor, there will help in conducting, or they will help in conducting that investigation, or the mayor there pala will help in conducting that investigation, referring to Santa Cruz, Davao del Sur Mayor Jose Nelson Sala Sr. So ang sabi, nang i-verify yung mga reports mga kababayan, several of the 1,200 foreigners, mga Chinese nationals po, na may mga criminal records. Si Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna po sa Senate investigation into the crimes linked to Pogos, expressed her dismay at the revelation, particularly the involvement of Bamban Mayor Alice Goo, who allegedly a Chinese national named Go Huaping. So sabi po niya, tigilan na ang pagkakalkal sa ating mga pagkakalakal pala. Tigilan na ang pagkakalakal sa ating pagka-Pilipino. Ang ating pagkakakilanlan o identity ay hindi pwedeng bilhin o ibenta. Uncovering thousands of fake identities niya is a clear threat to public order and national security. We at the Senate niya will continue to look into this alarming trend. Tanong niya, sino ang mga nagkukonsinti nito? Sino ang mga kasabwat o protektor? Sa Davao del Sur lang ba ito nangyayari o sa buong Pilipinas? We must crack down on Filipinos who have made this possible. Walang mabuting kahihinatnan ang pagpapanggap. Si Senator Sherwin Gatchalian meanwhile said he has filed a resolution seeking a Senate probe into the matter, saying he heard of reports that the falsified birth certificates were obtained for an average fee of 300,000 pesos each. Ginawang negosyo po, mga kababayan, matindi. O ngayon, sa involvement mga kababayan ni Maudigs,
Ito yung sabi dito sa Politico News. One big happy family niya. Hontiveros digs into Rode Duterte's alleged link to illegal pogos via Michael Yang. Malamang sabit po daw ang dating Pangulong Digong. Nagkasabit-sabit na niya, Mr. Maravilla. Ako po, ito ang analysis ko. Pwedeng magkamali ako, pero the possibility na yung analysis ko ay tama ay napakataas. Ito yung rason kung bakit nag-announce na si Inday na inappoint niya na daw yung kanyang sarili as designated survivor. And it's not a joke daw or a threat. Yan ang sabi niya po. Hindi man niya yan joke or threat. Kahit yung mga supporters niya, yan ang sinasabi. At may mga post pa sila na change niya is coming. Yan po, designated survivor. SMN na yun, news channel. Kahapon ito, designated survivor, change is coming. Hindi nila po tinatago, lantaran. Ina-announce nila mismo na take over na sila. You see? Konektado po siya, yan ang analysis ko po, dito sa mga anomalya, irregularities na nakakalkal ng Congress at ng Senado. Kasi pag sila ay naka-take over po, sa kanilang paniwala, mapipigil nila yung pagsingaw ng mga anomalya, mga kababayan, itong pagkalkal ng Kongreso at ng Senado. Sa isip nila kasi, mga kababayan, may hand yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga investigasyon ng Senado at Kongreso. Di ano niya, Mr. Maravillas, tingin mo may hand talaga yung Pangulo? Separate man po ang Congress tapos yung Senado. Hindi man yan po hawak ng executive. Kahit tanong administrasyon po, lalo ang mga nag-initiate po ng investigasyon, halimbawa sa Senado po, dito sa Pogo, hindi man po kalyado ng ating Pangulong Bongbong. Oposisyon, Senate Minority Leader si Risa Hontiveros, dilawan. Kaya mali yung iniisip po ng nausog na may hand yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya desidido sila na i-take over yung Palasyo Malacanang. Naka-announce po. Designated survivor, change is coming. At hindi daw yan joke. Yan po. Siya mismo nagsabi na ako ng rason. Akala nila joke o bomb threat. Hindi na ako magpapauliwanag pa. Vice President and self-appointed designated survivor when asked why she would not attend President Ferdinand Marcos Jr. 3rd SONA, July 15, 2024. Naka-announce po ang kanilang intensyon. O, di ba, mga kababayan? Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Talagang matindi po. So, yun ang ating mga analysis. Tingin ninyo po, mga kababayan, tama yung ating mga basa po sa mga kaganapan. Sa issue naman po ni Pacquiao, wala man po na kinalaman dyan yung ating Pangulo. The same thing. Pati yung issue sa ICC po, wala man dyan influence yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang lahat ng ito, kagagawa nila mismo. Yung problema ni Pacquiao, consequence ng kanyang mga ginawa. Sa ICC, ganun din po. So, anong kinalaman ng Palasyo Malacanang dyan? Yung warrant of arrest ni Pacquiao, husgado yung may gawa noon. Kasi pinailan po siya ng kaso, mga pribadong complainants po, yung mga naagrabyado ni Pacquiao. In like manner, yung sa ICC, ganun din po. Mga pribadong complainants po, against sa Maudigs. Kaya lang, ang lahat ng ito, ibinibintang sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siya yung brain. Malayo po sa katotohanan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, busy sa pagpaangat ng bagong Pilipinas. Busy siya sa kanyang trabaho. Hindi nga po nangingialam dito sa mga controversy ito. So going back dito sa sinabi ni Risa Hontiveros, sabi dito sa balita ng Politico News, Senator Risa Hontiveros vowed to connect the dots that would link former President Rodrigo Duterte and his economic advisor Michael Yang to the illegal activities of the Pogos which flourished during his administration. Titingnan natin kung maikokonekta natin o hindi ang mga susunod na dots kay Duterte
Ngayon, lumilitaw ulit yung pangalan ni Duterte, at least in connection sa pangalan ni Michael Yang, na lumitaw na sa mga panimulang ebidensyang nakuha namin, ay talagang posible may connection din dito sa mga pogo na to, sabi po ni Hontiveros sa kanyang press briefing. Aalamin po namin yon as the investigation continues. Explaining Duterte's connection, Hontiveros pointed to the 90 bank accounts ordered frozen by the AMLAC, 36 of which belong to suspended Bamban Mayor Alice Goo, and 2 are under the name of Hong Jiangyang. Sabi po niya, Hong Jiangyang is the brother of Michael Yang, who is also being investigated at the House of Representatives for alleged drug links. Dagdag pa niya that Hong Jiangyang has bank transactions with Goo's real estate firm, Baofu Land Development, which leased its 10-hectare property to Pogo Hub Sunuan Technology, which was raided by authorities for scams and human trafficking noong Marso. Yun mga kababayan ang mga lumitaw sa investigasyon. Ang kumpanya niya ni Alice Goo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng 2 tao. Ang isa si Yu Xingkan, na incorporator ng Hongxing Gaming Technology. Ang Pogo na ni-raid sa Bamban Tarlac, ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiangyang, sabi ni Hontiveros. Sino niya itong si Hong Jiangyang? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hongxing, the raided Bamban Pogo. Paliwanag mga kababayan ni Hontiveros. Ngayon, si Hong Jiangyang is also director in his brother Michael Yang's Philippine Following group of companies, where another cohort, Gerald Cruz, sits as corporate secretary niya. Si Cruz is also corporate secretary in Yang's Farmally Biological Company. Kaya sabi po ni Hontiveros, mukhang one big happy Farmally niya pala itong mga Pogo at Farmally members. Baka nga itong Farmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Goo. Ganon ang koneksyon. O ngayon, maintindihan na natin mga kababayan kung bakit sa isang picture na lumabas sa social media, nandun si Alice Goo sa bahay po ni Digong sa Davao City. Di ba? Ayan po, mga kababayan, na-discover na magpa-selfie-selfie, mag-live si Bongo, nakita yung picture, parehasan niya. Bahay palaan niya ito ni Digong. O ito si Digong, si Alice Goo. Magbabarkada pala sila. Kita ninyo? So ito yung investigasyon ng Senado. Walang kinalaman po dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang nagsusulong ng investigasyon, unang-una, anti-Marcos. Di ba? Paano mo ma-influence mga kababayan ang isang anti-Marcos tulad ni Risa Hontiveros? So kanya yan na sariling initiative. Kasi tingin ni Risa Hontiveros, nalalagay sa panganib yung ating bansa. As a senator, kanya pong mandato siya, mga kababayan. Parehas din po sa Congress. Kaya malabo po itong mga akusasyon ng mga nausog na laging tinuturo po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Busy-busy yung ating Pangulo sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Yan siya po. PBBM inaugurates Philippine biggest dam outside Luzon. In Iloilo, President Ferdinand Marcos Jr. inaugurated the largest reservoir project outside Luzon, benefiting 25,000 farmers across 80-kilometer span in 31,840 hectare service area.
Yan po yung ating Pangulong Bongbong. Sige lang ang trabaho niya. Di ba? Yan po. Wala siyang panahon sa mga politika. Sige lang ang trabaho. On the count of 3, Mr. President, may we request you to please pull the string. In 3, 2, 1, pull! Di ba? Yan po, mga kababayan. Napakaganda. Kasi si Drilon nandyan po. Sumama na si Drilon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya pala yung naglabi niyan. Si Drilon. Di ba? Si Drilon, Nakiisa na sa pagbabago para sa bagong Pilipinas po si dating Senate President Franklin Drilon na isa pong dilawan. Kaya galit na galit yung mga nausog. Kayo yung may kasalanan Kayo yung kayunitin. Tapos inaway-away ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man kayo inaano. Ang dahilan lang yung kaswapangan sa confidential fund. Tama? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.